everyone! Good morning! I'm back! This is Sam Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh, this is it guys, pag-uusapan natin ngayon. Mga kandidatang wishlist daw para bumalik dito sa Miss Universe Philippines for 2026. Sino-sino ba sila? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people, mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na laging sumusuporta dito, araw-araw, lagi-lagi, maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. So, eto nga, di ba, napag-usapan nga natin yung nakaraang araw, yung mga wishlist natin na sana bumalik sila dito sa Miss Universe Philippines. At this time naman, pag-uusapan naman natin yung second batch na gusto nilang bumalik uli dito sa Miss Universe Philippines. Hindi ko lang alam kung gusto din ninyo. So, yan. So, good luck, syempre, kung sino man ang mga sasali dito. Good luck sa mga wishlist ninyo at good luck sa mga magbabalik. O, di ba? Ayun talaga, ganun lang yung labanan. So, good luck lang talaga ang masasabi natin. Kasi syempre, hanap natin manalo sila, pero depende. Depende sa mga laban. O makakalaban, depende sa maglalaban-laban, depende sa gusto ng organization, at higit sa lahat, depende sa mapipili ng hurado. Ganon! So, eto nga, isa sa mga wishlist nila ay si Roberta Tamundong. Yes, ang dating Miss Grand. Si Roberta, to be honest, sabi ng tatay niya sa akin noon, yung lumaban to sa Miss Grand Philippines, may plano si Roberta na magpunta talaga sa Miss Universe Philippines. Sabi niya mag-aaral lang daw muna. Pero ang sinasabi niya sa akin, after 5 years. So, kailan ba nanalo si Roberta Tamundong ng Miss Grand Philippines? So, way back 2023, kung hindi ako nagkakamali. Siya yung sa huli ng Binibining Pilipinas, di ba? Tapos, after hindi, Samantha Panlilio. Basta, parang after Samantha Panlilio, si Roberta Tamundong na pumasok sa top 10, parang naging appointed ba? Yung, kasi di ba may umalis, tapos siya yung ipinalit. And then, ayun, Roberta Tamundong ay isa sa mga talagang alam ko magbabalik sa Miss Universe Philippines. So, ako para sa akin, lalo na ngayon, di ba, very open naman ng Miss Grand na yung mga sumali sa Miss Grand, pwede namang sumali sa Miss Universe, di ba? And then, I think hindi siya mahihirapan doon. At saka tingin ko, kung talagang naghanda siya at hinahanda niya yung sarili niya, ay kaya naman niya, di ba? So, bakit hindi? Kasi kung hindi man siya manalo doon ng Miss Universe Philippines, pwede siyang maging, supranational? Sa totoo lang. Magaling naman si Roberta pagdating sa execution, pagdating sa talaga yung pasarela niya talaga. Yan din sa isa sa mga remarkable sa atin. Si Roberta ay naging Miss Eco International during yung teen niya, di ba? Miss Eco Teen International. And then after that, nakita natin siya dito sa Miss Grand Philippines. Sumali siya ng Binibining Pilipinas at nanalo siya. And then, ayun nga. So, ngayon, looking forward tayo kung siya nga ba ay magbabalik ngayong taon na to. Pero alam ko talagang magbabalik siya. Kaya kung sakaling makikita natin siya dito, hindi ako magugulat. But ang tanong ko, this year na kaya siya sasali? So yan ang abangan natin. Ay nako, exciting to. Pero ito ang may isa pang exciting. Siyempre si Stacey Gabriel. Marami nagsasabi, nako, sana daw magbalik daw si Stacey sa competition ng Miss Universe Philippines. Way back 2024, naging first runner-up si Stacey, second runner-up si Atisa. And then, ayun, maraming ang nagsasabi na babalik siya 2025. Kaya lang, hindi na siya nakabalik. Hindi ko alam kung anong dahilan. Kasi during that Miss Universe Philippines ay nakita ko, finalo ko, nasa Australia siya. Pero ngayon, hindi ko alam kung nasa Pilipinas ba siya. At hindi ko alam kung babalik ba talaga siya. Si Stacey, okay lang din sa akin kung magbabalik si Stacey. Kasi sabi ko nga, in fairness naman sa kanya, ay magaling din naman talaga yung batang to. Lalo na sa com skills, magaling kumuda to.
But, sana maging open din si Stacy kung sakaling sasali siya sa Miss Universe Philippines, maging open siya sa ibang corona. Kasi parang feeling ko, pwede si Stacy na makakuha ng corona ng Miss Eco International. Pwede siyang makakuha ng Miss Cosmo. Yes, sa totoo lang. Kung si Atisa nga tinanggap ang Miss Cosmo So, okay lang na dapat tanggapin niya din. Kasi parang feeling ko, pwede siyang manalo ng Miss Cosmo. Kasi 'di ba magaling kumuda, tapos meron siyang advocacy na talagang masasabi mo, mapapawaw ka At ayun, so parang feeling ko magugustuhan siya doon at pwede talaga siyang manalo ng Miss Cosmo title. Kasi matalino. Tapos bukod doon sa matalino, yung nakikita mo sa kanya, yung pagiging bubbly niya, ay swak na swak doon sa Miss Cosmo. So parang feeling ko, kung susundan natin si Chelsea Fernandez, so bakit hindi natin ipadala si Stacy kung sakaling sasali siya, di ba? So ang ano na lang dito, sana maging open talaga siya sa ibang corona. At isa siya sa mga gusto ko. Way back Binibining Pilipinas, ay nako, gusto ko talaga si Stacy. At nakikita ko na magaling talaga at pwedeng manalo sa international pageant. Kung hindi man sakaling pala rin sa Miss Universe, ha? So, yun. So, let's see. Kung makikita natin ngayong taon si Stacy Gabriel. Di ba? Bongga yan. And then si Roxy. Bayens? Bayens? Oh, yes. Si Roxy naman, dating Miss Earth Philippines. Marami tayong mga candidates na galing sa Miss Earth na nagpunta sa Miss Universe Philippines. O sige, sampulan ko kayo. Si Celeste Cortez, di ba? And then, marami din ako nakikita ng mga, tawag dito, na mga candidates sa ibang bansa na sumali ng Miss Universe at nakaka-top 5 talaga sila. So si Roxy, kung beauty ang pag-uusapan, ay yes, maganda talaga siya at may ibubuga talaga yung beauty niya. At ngayong taon na to, actually, noong nakaraang taon naging matunog yung ingay na ito daw ay magiging representative ng Baguio. Hindi ko lang alam kung confirm pero ayun nga. So baka siya yung ipambato ng Baguio dito sa Miss Universe Philippines. Kung totoo, nasasali nga siya, aba, exciting to, di ba? Kasi syempre, another caliber beauty queens ang makikita natin dito sa Miss Universe Philippines. At in fairness kay Roxy, matalino, maganda, may katawan. At ayun din, sana lang din, open din siya sa ibang corona. Kasi bukod doon sa supranational, I think pwede siya sa Miss Charm. Pang Miss Charm naman yung beauty niya. Yung kumbaga parang, kung hindi man niya makuha yung Miss Universe Philippines, dalhin niyo yan sa Miss Charm. Kakabog ang beauty niya sa Charm, di ba? Kasi talagang may charming ang lola mo at winner, di ba? So, sobrang exciting kung sakaling sasali nga itong si Roxy dito sa Miss Universe Philippines. Ang tanong, willing nga ba talaga makipagbardagulan si Roxy sa mga kandidata na nabanggit natin katulad ni Stacy at saka ni Roberta Tamundong? So, yan yung abangan natin. And then, next is si Bea Windorski. Yes, nako, matunog talaga yung usap-usapan na kumpirmado daw na magjo-join to sa Miss Universe Philippines. Pero hindi ko alam kung gaano ka-confirm. Kung totoo nga ba talaga yung usap-usapan na to at makikita nga ba talaga natin siya sa Miss Universe Philippines. Oh my gosh, I'm so excited kung sakaling totoo man. Dahil matalino daw to at yung caliber neto ay maala tawag dito, Catriona Gray level. Or hindi ko nakikita ang Catriona Gray level Pwedeng si Miss USA na nanalong Miss Universe. Kalimutan ko. Ayun. So lagi ko pinapanood yung vlog niya na wala sa isip ko. Anyway, so another caliber candidate siya para sa akin. At nakita naman natin sa Miss Earth kung gaano siya katalino, kung gaano siya kagaling. Hindi man siya nag-title doon. Pero sabi ko nga, pag dinala mo to sa Miss Universe, actually, yung beauty niya, swak na swak. And then, I think,
si Arbony, another Arbony level yung beauty niya. So, yan. So, kung si Arbony nanalo ng Miss Universe during that time na lumabas siya from USA, so parang feeling ko, maganda yung move neto ni Bea dahil kung hindi siya sasayangin ng organization at talagang ma-appreciate yung ganda na meron siya, I think may lakas malakas yung dating at malakas yung laban ng Pilipinas kung sakaling siya ang makakasungkit ng corona ng Miss Universe Philippines kasi nga another caliber beauty queen, di ba? So, sabi ko makikipaglaro to ng bonggang-bongga kasi yung height pa lang winner na. Tapos yung ganda, yung accent, di ba? The way kung paano mag-deliver. Oh my gosh, I'm so excited to her. Di ba? So, bongga yan. Oo, kaya sabi ko, ilaban na. Bakit pa patatagalin? Go! Di ba? So, kung sakali man talagang matutuloy siya, isa siya sa mga aabangan ko at isa siya sa mga nakikita ko malakas ang laban at pwedeng manalo ng Miss Universe Philippines this year. So, tignan natin kung makikita nga ba natin siya ng bonggang-bongga, kung makikipaglaro nga ba siya talaga ng bonggang-bongga sa competition ng Miss Universe Philippines. So, I'm so excited to her. Laban Philippines, diba? So, yan. Hay nako, kayo ba guys, tingin ninyo sa kanilang mga nabanggit natin na katulad ni Roxy, Stacy, Roberta at Bea, kung sakali man na magbabalik talaga or lalaban man sila sa Miss Universe Philippines, sino ang nakikita mo na pwedeng manalo at sino ang sosuportahan mo? At sino nga ba ang gusto mo para magbalik talaga sa Miss Universe Philippines ngayon taon na to? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yan! So syempre maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Guys, na-appreciate ko po kung sino yung mga sumusuporta at kung sino po yung mga nagsasubscribe sa channel natin ng bonggang-bongga. So yun, so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa pagmamahal at saka always keep smiling at tiwala lang sa itaas. So guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.